Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan nagsimula na ang combined hands-on exercise. Ang grupo ni Lihana, kasama sina Will at Colette, ay ang nangunguna sa pagtahak ng 7th floor dungeon. May ipinakita din na dalawang misteryosong nilalang na pumapatay ng mga estudyante, at parang may misyon sila na dapat makuha na isang bagay na parang ipinag-utos sa kanila. Ngayon atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 13. Nagsimula ang chapter kung saan sinabihan ni Professor Wertner si Will tungkol sa isang importanteng bagay na kailangan sa dungeon. Sinabi ng guro na hindi ito offensive magic o defensive magic. Ito ay ang search. Ito ay may kakayahang malaman kung may mga kalaban, o kung may anomalya ang nangyayari sa iyong kapaligiran. Para sa mga mages na tumatahak sa dungeon, ito ang pinaka-basic, ngunit pinaka-importanteng bagay na kailangan ng isang salamangkero. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan patuloy na hinaharap ng grupo ni Will, ang hukbo ng mga Crimson Ants. Inatake ni Julius ang mga langgam na nasa harapan ni Will gamit ang kanyang ice magic, at matapos ang pag-atake, ay sinabihan niya si Will na huwag humarang sa kanyang dadaanan. Napaisip naman si Will at sinaad sa kanyang sarili, na ito'y isang magulong laban sa isang kawan ng mga halimaw. Hindi ko matukoy ang mga kaaway sa tamang oras. Ang saklaw ng search ni na Julius, at ang iba pa ay mas malawak kaysa sa saklaw ng aking pagtuklas. Inuubos na ng lahat ang mga kaaway, bago ko pa man sila makaharap. May bigla namang isang langgam ang lumabas sa likuran ni Will, na hindi niya napansin, ngunit mabilis namang kumilos si Wignall at inatake ito gamit ang kanyang mahika na tinawag niyang Zephyros UB, Hurricane Wildclaw. Ang lahat ng Crimson Ants na nakapalibot sa kanila, ay nagsiliparan, at unti-unting napuputol ang kanilang mga katawan. Napahanga si Will sa abilidad na ipinakita ni Wignall, at sinabi nito sa kanyang sarili, na sa isang iglap lang, ay natalo niya lahat ang mga kalaban. Kinausap naman ni Wignall si Lihana, at sinaad, na siya ay mas higit na pabigat kaysa sa inaasahan ko, hindi siya makapaglingkod bilang depensa para sa atin, ito ay nagdudulot kahit sa akin ng pagdududa sa iyong paghusga, Lihana. Sinabi ni Lihana, na upang maging tumpak, wala talaga siyang oras para maging panangga, ipapakita niya ang kanyang lakas kapag tayo ay humarap sa 5 over, isang kategorya ng mga malalakas na halimaw, kaya tayos lang kahit siya ay isang pabigat ngayon, dahil natitiyak ko na malakas siya. Sinaad naman ni Julius, na nagbabala ako sa inyo hindi ba, na ang mga hindi kayang makagamit ng search, ay magiging pabigat lamang. Napansin ni Will ang usok na pumapasok sa wand ni Julius, na nanggagaling sa mga namatay na halimaw. Sinabi ni Will sa kanyang sarili, na ang mga mage, ay maaaring gamitin ang kanilang mga wand, upang sumipsip ng magical elements, na inilalabas ng mga halimaw na kanilang natalo. Sa ganitong paraan, ang mga wand ay gumagana bilang mga recording devices, at ginagamit ng akademya ang mga ito bilang paraan upang subaybayan, at beripikahin ang mga halimaw na pinatay ng mga estudyante. Magpapatuloy na sana sina Lihana sa pagtahak sa dungeon, ngunit pinigilan sila ni Colette dahil hindi pa daw sila tapos na kumulekta ng mga items na nanggaling sa mga halimaw. Sinabi naman ni Wignall na kailangan pa ba talagang kunin ang mga yan na may maliit lang na value. Sinaad ni Colette na si Will ay hindi kayang kumulekta ng magical elements, kaya kailangan niyang kunin ang mga ito dahil kung hindi, ay hindi siya makakakuha ng credits. Hindi na umimik sina Lihana, Wignall at Julius, habang minamadali na ni Will ang pagkolekta ng mga items. Sinabi naman ni Sion kay Will, na ngayong parte ka na ng grupong ito, ay huwag mong gawing kaiya-hiya ang sarili mo, Mangmang. Kinamusta ni Colette si Will kung okay lamang ito, habang sinaad ni Will, na alam ko nang mangyayari ito, kaya gagawin ko ang aking makakaya upang makatulong sa iba, sa ibang paraan. Nagpatuloy na silang tahakin ang dungeon. Ang mga halimaw na kanilang nadadaanan ay matagumpay nilang natatalo, habang si Will ay hindi pa rin matulungan ang kanyang mga kasamahan. Sinaad ni Will sa kanyang sarili, na inaasahan ko na ito, ngunit napakahusay ng lahat kaya't walang oras para ipakita ko ang aking kakayahan. Sa ganitong takbo, talagang magiging hindi na ako higit pa sa isang tagadala ng bagahe. Makalipas ang isang araw, simula nung nag-umpisa ang combined hands-on exercise.
Ang grupo nila ay narating na ang 8th floor ng dungeon, at niyaya sila ni Lihana na magpahinga muna. Sinabi ni Julius na sa gitna talaga ng dungeon. Hindi ko hinihingi sa inyo na magbigay ng marangyang mga pasilidad, ngunit nais kong magkaroon ng kahit kaunting seguridad upang makapagpahinga ako ng maayos. Sinaad ni Wignall na kung ganoon, payagan mo akong magtayo ng Fortress of Flames para sa atin. Gumamit ng mahika si Wignall at tinawag niya itong Nardorie, Dream of Fire Crown. Pumaikot ang apoy na ginawa ni Wignall sa kanilang lugar na ikinamangha ni Colette at napatanong na ito ba ang Elf's Phantasmagoric Magic. Hinawakan ni Will ang apoy na ginawa ni Wignall at sinaad na oo, mukhang ang mga apoy mismo ay isang ilusyon. Magiging maingat ang mga halimaw sa lugar ng mga apoy na biglang lumitaw, hindi sila lalapit sa atin. Nakapagpahinga na ang lahat habang si Lihana ay sinabihan si Will na Sir Fort, ipamahagi sa lahat ang mga rasyon ng dungeon na ibinigay ko sa iyo. Kinuha ni Will ang pagkaing nasa kanyang bag at una niyang nilapitan si Wignall upang bigyan ito. Pinahinto ni Wignall si Will at sinabi na huwag ka nang lumapit pa at iwan mo na lang yan dyan. Ang mga elves ay nagpapahintulot lamang sa paghawak ng mga taong kanilang kinikilala, ayokong mahawakan mo ako ng aksidente. Sinabi naman ni Colette na sandali lang. Alam ko kung gaano kasela ng mga elves sa pagdating sa kalinisan, ngunit tayo ay isang grupo, hindi ba? Walang dahilan para sabihin ito ng ganoon. Sinaad ni Wignall na kayong lahat ay mga mage, at ako ay isang elf, tanggapin ninyo na ang tanging tao sa grupong ito na kinikilala ko ay si Lihana. Kinausap ni Will si Colette at sinabi na huwag na tayong makipagtalo pa sa kanya, ang kultura at kaugalian ng mga elf ay iba sa atin, at wala namang problema sa akin ito. Bagaman sila ay lumipat mula sa ibang mundo tulad ng mga dwarf, sila ay mga gumagamit ng mahika na tinuturing na tinitingala, madalas nilang ipinipilit ang kanilang sariling lahi at may pagka-snobber, ngunit sila ay may higit na talento kaysa sa karamihan ng mga mage. Dagdag pa dito na ang namumuno bilang isa sa mga Magi Evander ay walang iba kundi ang reyna ng mga elf. Habang nagpapahinga ang lahat, ibinahagi ni Lihana ang kanyang mga plano. Pampangunahing layunin natin ay si Nab-Eres, the Scorching Blaze, tatalunan natin ang tagapangalaga ng ika-10 palapag, at isa lamang ang lalabas na resulta sa exercise na ito. Sinabi ni Colette kay Will na mayroon itong halaga na 110 credits, at iyan ang pinakamalaking halaga ng kredito na maaari nating makuha sa hands-on. Sinaad naman ni Julius kay Lihana na narinig ko na ang pagkakaroon ng mga pinsala ay karaniwan kapag ang mga estudyante ay humaharap kay Nab-Eres, walang duda na siya ang boss, siya ang pinakamahirap na bahagi ng combined hands-on exercise. Sinabi ni Lihana na maaari mong sabihin na binuo ko ang grupong ito para sa layuning talunin si Nab-Eres, isang halimaw na may kredito na halagang 110, gusto kong ipakita sa tower na may kakayahan ako para dito. Kung magsisimula ako, tiyak na tatapusin ko ito, wala akong balak umatras sa kalagitnaan ng sandaling ito. Tinanong ni Wignall na ang ibig mo bang sabihin ay lalaktawan natin ang mga iba upang agad na pumunta sa pangunahing kalaban. Sinabi ni Lihana na nais kong hamanin si Nab-Eres sa ating buong lakas na may pinakamaraming magic power na nakareserba, maaari nating harapin ang iba pang mga halimaw pagkatapos nun. Kung walang ko-kontra, bababa tayo sa ika-10 palapag sa pinakamabilis na ruta pagkatapos nito. Sinabi naman ni Will sa kanyang sarili na nakakuha lamang ako ng 5 credits ngayon, kung magpapatuloy ako ng ganito, magkakaproblema ako sa pagtalo sa tagapangalaga ng palapag, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako natatakot, ngunit pupunta ako, Elf Arya. Inilipat ang scene kung nasaan ang dalawang misteryosong nilalang na nasa loob ng dungeon. Sinaad ng may takip ang mukha sa kanyang kasama na anong ginagawa mo. Ipinakita ang kanyang kasama na nakaupo, habang pinaglalaroan ang dalawang ulo ng mga estudyante, at ito pala ay wala ring ulo, at apoy lang ang nasa itaas ng kanyang leeg. May malaking kwintas din ito, na may malaking pendant na bilog, at sa gitna nito ay may disenyo ng isang mata. Tinanong ng may takip ang mukha na kung marami na itong napatay sa taas ng palapag. Bigla namang naglabas ng apoy ito sa kanyang daliri at nagsulat sa hangin. Sinulat nito na napagod na ako, kaya't ibinigay ko sa kanila ang impyerno.
Tinawanan ng nakatikip ang mukha, ang mga sinulat ng kanyang kasamahan, habang inilipat naman ang scene sa 10th floor, kung saan naroon na ang grupo ni Lihana. Bumungad sa kanila ang mga patay na lobo, at mga Crimson Ant sa kanilang dinadaanan, na ikinagulat ni Sion, habang napatanong si Julius, na kung anong nangyari dito. Simula kanina pa, ay may mga bangkay ng halimaw na nagkalat sa buong lugar, ito ba ay gawa ng ibang grupo? Sinabi naman ni Wignall, na hindi, ito ay napaka-imposible. Sinaad ni Sion, na nakarating tayo rito sa pinakamabilis na ruta, hindi rin tayo pumunta sa alinman sa mga base camps, walang paraan na ang sinumang grupo, ay makakarating sa atin ng maaga. Tinignan ni Will ang isa sa mga bangkay ng halimaw, na nakita ni Colette at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Napagtanto naman ni Will, na walang bakas ng mahika ang ginamit sa pagpaslang sa halimaw, at ito ay pinunit gamit ang labis na lakas. Pinagmasdan ni Lihana ang lugar at sinaad, na ang kinalalagyan kung saan lumilitaw si Naberes, ay nasa unahang bahagi lang. Napansin ni Will na ang palapag ay napakatahimik, at maaring may nangyari dito na kakaiba. Pinuntahan nila ang lugar kung saan naroon ang floor keeper, ngunit nang nakadating na sila, ay tumambad sa kanilang harapan, ang katawan ng Naberes, na wala ng buhay. Napatanong si Sion, na ang floor keeper ba ay pinatay, habang sinabi ni Julius, na sino ang maaaring gumawa nito. Napansin naman ni Wignall, na ang mga magical elements ay hindi pa natatanggal, at hindi pa matagal mula nang mamatay ito. Sinabihan ni Lihana ang lahat na gumamit ng search, upang suriin nila ang kanilang paligid, na mabilis naman nilang ginawa. Habang sinusubukan nilang alamin ang kanilang paligid, si Will naman ay pinakalma ang sarili, at ipinikit ang kanyang mga mata. Ipinakita ang flashback ni Will kasama si Professor Wertner, kung saan tinuturuan niya ito. Sinabi ng guro kay Will, na ang search, ay tunay na maraming gamit, ngunit hindi lahat ng bagay ay natutuklasan nito. Maaaring mahirapan itong matukoy ang mga tusong patibong, at malamang nagagamit ang mga mage ng hide, o concealment magic upang labanan ito, meron ding iilang mga halimaw na maaaring makaiwas sa pagtuklas ng search. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan, kung saan may biglang naramdaman si Will na kakaiba sa kanilang taas na bahagi. May naramdaman itong isang nilalang ang nagtatago sa kanilang itaas, at mabilis niyang sinabihan ang lahat ng kanyang kasamahan. Ipinakita na may malaking halimaw nga ang nagtatago sa itaas, at ito ay may pakpak na parang demonyo, at mayroong bilog na hugis sa kanyang dibdib. Nagpakawala ito ng enerhiya sa kanyang bibig, upang atakihin ang grupo ni Will. Mabilis namang kumilos si Will, at pinigilan ang atake ng kanilang kalaban, gamit ang kanyang espada. Sa sobrang lakas ng ataking pinakawalan ng halimaw, ay hindi nakayanang pigilan ni Will ang atake, at nagdesisyon na iwasan na lamang ito. Bigla namang napunta ang halimaw sa likod ni Wignall, at nagbitaw ng isang malakas na suntok gamit ang kanyang kanang kamay. Tumama ang atake ng halimaw sa kaliwang kamay ni Wignall, at sa sobrang lakas, ay nabali ang kanyang buto. Tumalsik si Wignall Lindor ng napakalayo. Tumama ito sa pader ng palapag, at nawala ng malay. Labis ang pangambang naramdaman ni Lihana para kay Wignall, habang ang halimaw ay nagtungo sa kanilang harapan, at hinarap ang natitirang 5 estudyante. Umataking muli ang halimaw, at nagpakawala ng isang suntok, na tumama sa kinatatayuan ng mga estudyante, na naging dahilan upang masira ang sahig, at nahulog sila pa ibaba. Napansin ni Will, na nahuhulog din ang walang malay na si Wignall, at mabilis na kumilos ito, upang lapitan ang elf, at sagipin. Tumalon si Will, sa mga batong nahuhulog, at matagumpay na nalapitan si Wignall. Naramdaman ni Rusty, na may pagyanig ang nangyayari sa ibaba ng kanyang inaapakan, at nangangamba ito para sa kanyang roommate na si Will. Nakalapag naman ng maayos ang grupo ni Lihana, habang si Will ay matagumpay na nailigtas si Wignall, at buhat-buhat niya ito. Sinaad ni Will sa kanyang sarili, na nahulog tayo sa ika-10 palapag. Hindi maaari, ang lugar na ito, ay isang palapag na lampas na sa mga limitasyon ng Academy. Dito na natatapos ang Chapter 13 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!